Yan, sinabi na nga po na ang ating heat index ngayong araw na ito ay nasa danger level. Pag-usapan natin ang iba pang mga karamdaman, mga kapusot, nasa linya po natin, Assistant Secretary Albert Domingo, spokesperson ng Department of Health. Yun o. Asek, magandang umaga po. Hello, Asek. Hello, good morning Melo. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kapusong nakikinig at nanonood. Opo, ito naman, nung kailan nag-uusap tayo tungkol sa dengue, may biglang sumulpot o bigla ba ito o hindi lang natin masyadong napupuna, hand, foot and mouth disease na nag-triple na daw po ang tinaas ng kaso sa buong bansa. Ano po itong sakit na ito, Asek Domingo, sir? Opo, Camelo, itong hand, foot and mouth disease, hindi naman po siyang biglang sumulpot. Tuwing simula ng taon, karaniwan ay tumataas ito. Napansin lang natin na ngayong taon ay halos sa triple yung mga bilang. Nakapagtala na tayo ng 7,598 kumpara dun sa nakaraang taon na 2,665. Hindi po siya nakamamatay, mild lang po siya, pero mabilis makahawa. Opo, pero ang sinasabing complication po nito ay meningitis at encephalitis o pamaga ng utak. So, delikado rin, Asek? Yung pong mga komplikasyon na yun, Camelo, nangyayari lang sa napakaliit na bilang ng mga pasyente at karaniwan ay pag talagang mahina yung immune system. Opo. Sa katunayan, nung nakaraang taon ay kung di ako nagkakamali, dalawa lamang sa buong taon ang namatay ng HFMD. Tapos ngayong taon, awan ng Diyos, wala pa hong namamatay at kung tayo mag-iingat ay talagang zero pa yan. Opo, ano po, paano nyo ma-describe para alam lang nila na tumatama na pala sa kanila ay hand, foot and mouth disease sa mga kababayan po natin na nakikinig at nanonood, Asek? Yes po, karaniwan na mga bata ang apektado, no? Napansin natin na mga school-age children na simula 5 taon hanggang mga 14 at ang mga simptomas ay lagnat, ubo, singaw sa bibig at mga paltos sa kamay, paa at puwitan. Ito yung dahilan, Camelo, kaya namin sinasabi lagi na kumonsulta na maaga na maging lagnat kasi pwedeng dengue, pwedeng hand, foot and mouth disease. Pero wag mo kakabahan ng mga ating kapuso kasi madali namang masabi kung alin sa alin. Ayun, okay. May gamot po ba dito? May lunas po ba dito, Asek? Kaagad-agad? Yes, Camelo, kusang loob na gumagaling ang HFMD. Ang dahilan po niya ay isang virus. Ngayon nakita namin yung tinatawag na Coxsackie A virus. Yung pong pangalan na yan, hindi po yan bago. Matagal na lumang virus na rin po yan at banayad lang siya. Kusang gumagaling. Importante lang ho ay hydration. Kung nangangati yung paligid, huwag kamutin yung sa balat. Pwedeng lagyan ng ating mga ointment. Pero kumonsulta po sa health center kung anong ointment yung naaayon. Opo, may mga edad daw po na sadyang mas malamang na tamaan itong sakit na ito, Asek? Mas marami ho sa kabataan. Pero ang dahilan po niyan, Melo, is dahil mas madalas silang nagsasama-sama. So pag school-age children, lalo na yung mga bata, no, yung mga 5 to 10 years old, talagang kumbaga, nagyayakapan, nagkakamayan sa eskwelahan, pag naglalaro. Kaya usually ang ginagawa at effective siya kasi 7 to 10 days lamang yung period ng sakit. Ang ginagawa ng mga eskwelahan, which is tama, nag-o-online muna sila ng mga 1 week kapag marami silang HFMD cases para maputol yung hawa. Ayun, okay. So, ganun pala naman, opo. So, ito ay viral, opo. May kaugnayan din ba dito ang ating papalapit na mainit na panahon, Asek, at sapagkat ngayon, sinasabi na ng Pag-asa na tayo makararanas na ng danger level na heat index, Asek? Yes, na-monitor nga namin, Camelo, no, na mukhang akala natin yung amihan tatagal. Mukhang ito na, tumaas na yung temperature, yung heat index. Yung mga virus, kahit naman hindi ganun kainit, ay pwede pa rin kumalat dahil naman yan sa close personal contact. Pero ganang nabanggit na rin naman yung heat index, nagpapaalala ho kami ngayon, no, yung very basic na mag-hydrate po tayo. 7 to 8 glasses of water per day sa karaniwang adult, no? Tapos pagka 10 o'clock ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ay wag na ho tayo muna sa labas ng araw. Kung tayo po ay may trabaho tulad ng traffic enforcer, mga reporter na hindi maiwasan na nasa labas, ay lagi hong tumilong or magkaroon ng mga 30-minute break after a few hours para magpahinga. Opo, ano po ang pwedeng peligro na dala ng pagkakaroon ng exposed sa sobrang init po, Asek, para alam lang po ng mga kababayan po natin? Opo, Camelo, 3 yung ating mga heat illnesses, no? Parang halos magkakasunod to. Magsisimula yung tinatawag na heat cramps. Yung heat cramps, sumasakit yung kalamnan, para namumulikat tayo, pero hindi naman tayo nag-exercise, hindi naman tayo nagbuhat.
nagsisimula ng ganyan. Tapos mapupunta yan sa tinatawag na heat exhaustion, yung kapaguran. Kapag heat exhaustion, napapagod, nahihilo, nagsisimulang magsuka at saka parang mahihimatay. Ngayon, kapag umabot na ho sa tinatawag na heat stroke, yung heat stroke ang pinakaseryoso, maaaring mawalan ng malay sa matatanda, may pagkalito or pangingisay. Lahat po yan naiiwasan kung tayo ay iinom ng tubig na malinis at sisilong iiwas sa araw ng 10 to 4. Opo, 10 to 4. Okay. At lalo po yung mga may comorbidity. Ano po, Asek? Opo, tama po yun. Kasi yung mga high blood pressure, pagka sobrang init, parang nasa-stress, no? Kasi ang init ng paligid, paypay ng paypay. So, maaaring tumaas yung BP. Huwag ho natin kalimutang inumin yung ating mga maintenance medications para makatulong rin po na hindi tayo atakihin. Opo, sige po, Asek. Salamat po. Alam namin itong panahon na ganito, itong papasok na tag-init, marami pang mga sakit ang pwedeng sumulpot, lalo yung ano tawag dito, may mga pigsa-pigsa Bungang pa nga araw. po. Bungang araw, yung mga ganyan po, no? Asek, ano? Kalinisan pa rin Yes, ang so sagot. punta na tayo doon. Pero lahat naman yan ay handang-handa tayo. Every year nangyayari yan. Ang importante at maraming salamat sa mga kapuso, yung paalala lagi. Okay, sige. Salamat po, Asek. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po. Ingat po. Opo, si Assistant Secretary Albert Domingo, spokesperson ng Department of Health.